sit tight mga kababayan kasi mahaba-habang video to. No? Mahaba-habang video to at i-debunk natin lahat ng mga nandito kung ano yung mapapakinggan natin dito sa video to. Kasi gusto ko talagang reaction ng to at nagbigay ng opinion dito sa lahat ng sinabi ng House. No? So ayun, simulan na natin, hindi natin palatagalin pa. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. Grabe. If she is innocent, let the process clear her. That brings us to today. Ngayon, May 4. Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan. Okay. Diyan pa lang, halata na agad na ang framing parang neutral lang. Parang neutral lang. Pero ang direction, guilt agad. Tandaan natin sa ilalim ng Philippine Constitution, ang impeachment ay political process, hindi criminal conviction, di ba? Hindi truth agad, kundi allegations na kailangan patunayan. Hindi porket sinabi mong let the truth prevail, automatic may katotohanan na. Diba? Kailangan yung patunayan yan. Para kasing ang nangyayari dito, parang guilty na agad si VP Sara Ay, nako. Sa pamamagitan ng isang committee report, we are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. Ituloy na natin ang huling hakbang ng yugtong ito para sa katotohanan, para sa sambayanang Pilipino. Wow. STEM colleagues, Hindi kami kasali dyan sabi niya sambayan pero maraming tumututol dito beloved countrymen, Mas gugustuhin pa namin kayo yung ma-impeach dyan malayo pa, pero kahit papaano, sa totoo lang, malayo na. The chair will address the committee. Good morning. Good morning. Malayo pa, pero malayo na. That is where Dito palang pinapakita na nila na maayos naman ang proseso. Magpakatotoo na tayo. Committee pa lang yan. Committee pa lang yan. Hindi pa yan final judgment. Sa impeachment, House accuses and Senate decides, di ba? Diba? Hindi pa ito hatol na parang prosecutor. Hindi ito hatol na parang prosecutor pa lang yan na nagkwento ng side niya. Yung House yung nagkwento, di ba? Kung ano-ano na yung mga fishing expedition yung ginagawa nila dyan we stand today. Yan po ang sitwasyon natin ngayon. We recognize that this has been a difficult and demanding process. But we also recognize how much we have already uncovered. Marami na tayong naabot sa mga nakaraang linggo. Today, we share a quiet sense of accomplishment as we recognize and honor the distance we have traveled since we first began. Saksi tayong lahat. Marami tayong pinagdaanan. Sabihin na inadequate? Yung sagot na parang nagmumukhang guilty na. Pero sa batas, diba, hindi required na detailed agad ang sagot sa ganitong stage. Hindi porket maikli ang sagot,
guilty na. Hindi naman kasi ito yung parang yung, ano nga yung tawag nun, yung essay contest, na parang ganun. Diba, hindi naman kasi ito yung essay contest. Yung essay kasi yung naalala ko, yung medyo mahaba yun eh. Mahaba yun yung kailangan may headings ka, may body, and then pangwakas, yung mga ganun. Parang love letter, truly yours. So, pangalan mo. Talagang, natatawa lang ako no, sa kahit sino naman nakakapansin na yung ano natin ngayon, yung house, para sa akin, marami din naman ako mga kaibigan na nagsasabi na sa kanila ko nga ito narinig na yung House of Representative ngayon is parang comedy bar. Our very first hearing was on March 2, where we established sufficiency in form. Sumunod ang March 4 for sufficiency in substance. At sa puntong yon, we asked the Vice President to file her answer. And she did. At ang nakapirma, 16 na abogado, 16 lawyers. Dami nun. Pero ang answer na isinumite, halos 10 pages lamang. Oh. At nakatutok lang sa mga technicalities. Ayan nga yung sinasabi ko na parang hindi naman yan essay contest eh. Sa mga paligoy-ligoy, bagay na ikinagulat ng marami dahil sa totoo lang, hindi naman yon ang hinahanap natin. It was an answer that really just avoided the questions. Kaya naman, noong March 18, we determined that the complaints allege sufficient grounds for impeachment. Sumunod ang hearing sa March 25, kung saan we settled the preliminary matters, most especially ang pag-issue ng mga subpoena. Okay. Then came the marathon hearings of April 14, April 22, and April 29. Doon tayo nakinig sa mga resource person natin. We heard the evidence. We examined the evidence. At sa mga araw na iyan, So ayun yung due process ninyo. Walang cross-examination. doon natin naramdaman ang bigat ng ating ginagawa. Okay. May mga sandaling luminaw ang mga sagot at may mga sandaling mas dumami ang mga tanong. We certainly had our ups and downs. So ito yung patunay na wala talaga kayong ebidensya. Wala kayong ebidensya na sa mga aligasyon ninyo. Kasi nga, ang dami yung pinapasampina dyan. Ang dami yung pinapasampina. Tapos, tanong kayo ng tanong. Tanong kayo ng tanong at saka yung kukunin yung sagot, yung mali lang. Na nakita nyo pwede na itong gawing ebidensya. We had our inflows and outflows of testimonies and documents. But through it all, one thing remained certain. We never went sideways. Hindi tayo naligaw. Nanatili tayong may direksyon. Saan si Ramil Madriaga? We move, sometimes slow, sometimes painfully, but always forward towards the truth. Sinunod natin ang konstitusyon. Hindi tayo nagmadali. Hindi tayo nag-shortcut. We honored the process. Okay. Sabi daw nila, we followed the Constitution. Sinunod daw nila. Pero ang tanong kasi, nasaan ba yung cross-examination? Nasaan yung full
bawat hakbang, Ah. bawat salita, bawat ebidensya, hinarap natin ng buong pag-iingat at pananagutan. Sa paglalakbay na ito, napagod tayo. Sinubok ang ating pasensya, lalo na sa harap ng mga batikos mula sa labas. We saw the press conferences of the Vice President's camp. We saw the petitions filed in the Supreme Court and the complaint filed in the office of the city prosecutor. Opo, maraming hakbang ang ginawa upang pigilan ang prosesong ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi tayo natinag. For in the end, it is not the absence of struggle that defined us, but the refusal to lose our way, the discipline to stay the course, and the clarity to never lose sight of where we are going. At noong mga nakaraang pagdinig, we have seen the evidence. Ito ang mga nakita at narinig natin. Una, ang testimonya ni Ramil Madriaga na base sa ebidensya, mas kilala sa pangalang Sir Ram. Pangalawa, ang mga misteryosong envelopes at ang mga questionableng resibo. Pangatlo, ang paliwanag ng NBI. Talaga bang may kredibilidad yung si Ramil Madriaga? Di ba guilty na yun? Sa pagkakaalam ko, guilty na yun for kidnapping. Pinapaniwalaan nila yung criminal kaysa doon sa 18 Marines eh. Yung 18 Marines talagang nag-ano yun, nagsilbi sa bayan. Si Madriaga, pasakit sa bayan. Mas papaniwalaan pala yung yung mga kriminal ngayon kaysa sa doon sa totoong nagsilbi sa bayan. Sa bagay, kumidibar to eh. Tungkol sa magkakaibang pangalan, ngunit iisa ang pirma. Pang-apat, ang sertifikasyon ng PSA na walang record ang mga pangalang katulad ng Mary Grace Piatos. Pang-lima, ang COA findings na nag-uutos ng refund na 73 million at 375 million. Pang-anim, ang ulat ng AMLC patungkol sa 6.7 billion na mga transaksyon. Napakalaking halaga na dumaloy sa mga account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa. Yun yung mali ninyo. Pang-pito, Yun yung mali ninyo, dinamay nyo yung pati asawa. Di ba may privacy act tayo? Privacy yun eh, kahit mag-asawa yan, hindi naman na government official si Carpio, yung asawa ni BP. Eto, pinakauna, testimony daw ni Ramil Madriaga. Hindi pa yung testimony ni yung testimony ni Ramil Madriaga, testimony lang yun. Hindi pa corroborated evidence. Diba? Hindi pa corroborated evidence yun eh. Kasi nga, lang yung kwento, alam naman natin, fake yun eh. Yung Mary Grace Piatos, yun yung pangalan sa confidential funds para hindi mapahamak yung tao. Kung papangalanan yan, patay yung tao eh. At saka yung sa COA findings recommendation, hindi recommendation yun, hindi conviction. Diba? At yung sa AMLAC, sa AMLC, Anti-Money Laundering Council, yung financial transactions, illegal agad. Diba, kailangan pa rin niyang patunayan kung totoo ba talaga yung source. Pinagsama-sama niyo lang yan para magmukhang solid. Diba?
politika lang talaga to eh. Tuloy na nga natin to. Ang mga natuklasan ni former Senator Antonio Trillanes IV na ang malaking bahagi ng kayamanang ito ay may kaugnayan sa illegal drugs. At ang mas nakakagulat, ang pahayag na ito ay tumutugma sa record ng AMLC. Tumutugma daw. Sure ba? Sure? Kasi kung hindi ka sure, kayo, sana natuluyan ni Atty. Carpio to, no? Eto, Antonio Trillanes na claim niya na na totoo daw yun. Ano man daw ang tawag doon, may yung mga ebidensya niya. Pero opinion at allegation lang yun. Diba, kahit sino pwede magsabi. Pero sa batas, hearsay lang yan kung walang direct proof. Kasi yung sinabi kasi ni Trillanes, kung babalikan mo, may nagbigay lang daw sa kanya. Diba? May nagbigay lang sa kanya. So, ibig sabihin, hindi porket sinabi ng ni Trililing, automatic fact na. Kasi yung kung ang sabi niya sa pagkakaalala ko, yung sinabi ni Trililing kasi dito, no, ni Trillanes, may nagbigay lang din daw sa kanya. Ang mga dokumento mula sa SEC na nagpapatunay na walang kinikita ang mga kumpanya ng vice-presidente kahit na natili siyang aktibo sa isa sa mga kumpanyang ito, nang ibig sabihin ay pinagsabay niya ang pagiging vice-presidente at pagpapatakbo ng negosyo. At nitong huling Buti si BP Sara, ito yung kay BP Sara talagang negosyo lang yun. Walang illegal doon. Kaysa doon sa mga congressman na may mga sariling patungkol doon sa flood control. Ba't hindi nyo pinag-uusapan yun? Then sa akin lang naano lang ako eh. pagdinig Na-curious lang ako. Na-curious. lamang noong April 29, dalawang bagay naman ang napag-usapan natin. Una, ang selyadong kahon mula sa BIR na sa kabila ng matinding debate, hindi muna natin binuksan. Ba't ayaw niyong buksan? Buksan niyo! Kahit nasa kapangyarihan naman natin na buksan ito. May kapangyarihan pala kayo eh! Buksan niyo! Mga powerful pala kayo, ba't ayaw niyo buksan? Sabi nga ni Deputy Speaker Janet Guerin, ang puso natin ay gustong... hindi siya focus. Nasa cellphone siya nagpo-focus. Parang nag-game. Wala siyang pake sa mga sinasabi mo. Ayan, buksan ito. Pero naglalaro ng Roblox. kung isip natin, nagsasabing huwag muna. At dagdag pa rito, nagpahayag si Congressman Benny Abante, hindi porket kaya nating gawin ang isang bagay, ay dapat na nating gawin. Ay, kaya nyo pala, pwede pala eh. Ba't ayaw nyo? Ba't ayaw nyo buksan? Diba, sabi ng sabi nyo, yung BIR, yung box is ebidensya. Ba't ayaw nyo buksan? Kung malakas ang ebidensya, buksan nyo na! Ipakita nyo! Buksan nyo! Subukan nyo! At ang pangalawa, ang mga ebidensya ng pagmumura at ang pag-contract ng assassin. Grabe po itong mga ebidensyang ito. Yung range ni ni BP. Ano bang konteksto nun? Kasi tuloy mo na. Lalo na yung video
ng Vice Presidente. Wow. Kong Laila de Lima described it perfectly Mm-mm. when she said, noong gabing iyon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Ay, oo. Nanlilisik Dapat ganyan yung presidente natin, matapang. ang mata, Mm-mm. halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit. At that point, Congresswoman Janice Digamo once again shared her own painful experience as a victim of political violence herself. Pinaalala niya sa atin na ang banta ng pagpatay ay hindi biro. Ito ay seryosong panganib sa Totoo naman talaga yung sinabi niya. Seryosong panganib yung pagbabanta. Pero alam niyo ba kung ano yung konteksto nung live na yun? Ba't nasabi ni BP Sara yun? Kasi ang gusto niyong pakinggan, yung alam niyong nakakasama lang kay Vice. Gusto niyo yung dapat yung yun lang yung ipapakita. Hindi niyo pinakita yung buong video. Kinat niyo eh. Yun yung pinaka. Ako, wag ko na lang sabihin. Halatang halata na kayo dyan eh. Halata naman talaga. Alam na ng sambayan ng Pilipino kung ano yung pinaggagawa ninyo. Alam namin yung video yun. Nakita namin buong buo. Alam namin yung konteksto doon. Diba? sa buhay ng tao. Yan po ang lahat ng natalakay natin at pinag-aralan natin lahat ito. Sinuri ang bawat anggulo. Katulad ng paalala ni Congressman Brian Po noong nakaraang pagdinig. Seryoso ang tungkulin nating ito at dapat tratuhin ito na may kaukulang respeto. Wala kayong respeto dyan. Paano kayo re-respetuhin ng BP? At Nasubukan niya na dati nga nandyan pinagtulungan nyo. Alam nga naman, ito, isipin nyo. Kumbaga, isipin nyo lang to Kumbaga, isa kang matalinong ibon. Matalinong ibon ka. Pupunta ka ba doon sa pugad ng sa pugad ng mga buhaya? Isa kang ibon eh. Alam mo na nag-aabang yung mga buhaya na para kainin ka. Bakit siya pupunta doon eh? Alam niyang kakainin siya. Alam niyang kakagatin siya. Mai-injured siya. Diba? Yun na lang. Sample na lang yun. sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ano yung hindi? Ang upuan. Ang bakanteng upuan. Yun nga yung sinasabi ko eh. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya. Mula So, fishing expedition pala yung ginagawa ninyo kasi wala kayong ebidensya. Ngayon nyo lang napagtatanto eh. Hindi nyo pa ginagawa. Dapat, kung ginagawa nyo na yung impeachment, alam nyo na may ebidensya kayo. Ang dami nyong sinumon dyan. Siyempre, nakahanap na tayo ng ebidensya. Tawag doon, fishing expedition nga. mismo sa kanya, hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito.
ng kanyang salin. Ah. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. So, ibig sabihin, yung pagkawalang presensya ni BP Sara dyan sa house, yung sinabi ko na, sample ko kanina, isang ibon, pupunta doon sa, alam niyang kakagatin siya ng mabuhaya, pupunta ka ba? Ay, ikaw hindi, di ba? Absence is not admission of guilt. Hindi pagdalo, guilty agad. Di ba? Karapatan yan. Karapatan yan sa mga legal strategy ni BP Sara. Ako yan, abogado ka eh. Ikaw nga, tinago mo yung asawa mo. Kasi alam mo, guilty. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon Tapos, sa lahat ng ebidensyang ating naipon. so ebidensya na pala yung salin. Doon lumabas ang tanong na Kung, eto, ano nyo na lang, isipin nyo, tawag ito. Isipin nyo na lang na isa akong official, government official. Isasali ko ba yung sasalin yung mga nakurap ko? Bakit may recall ka? Di ba? Lahat ng mga pinasok mo sa salin, dapat may recall ka kung saan nanggaling yung perang yan. Ginagawang bubo yung Pilipino. Huwag niyo kaming gawing mangmang. Alam na namin yan eh. Lahat ng mga nasa salin, kailangan may mga record yan. Saan yan galing? Ganito, ito, yan. May dokumento yan na ito. Kaya nga, pinakita niya kasi nga, patas si BP Sara. Kung yung mayaman siya, nagtatrabaho yung tao eh. Kasi kung ako ha, sample isipin niyo kurap ako. Isasali ko ba yun sa salin eh, hindi alam kung saan yung source ng pera? Ba't kayo? Ba't ayaw nyo ipagkita yung ano nyo? Natatawa talaga ako dito. Yung salin pala, ebidensya na. Ay, naku, ang daling i-debunk to. hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, Okay. pero ang official report ay nagpapakita ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Sinali nyo yung ilang taon yun, tapos si BP Sara ilang taon pa lang dyan sa pagiging vice presidente. Natural, aabuti ng bilyon. Sa inyo nga siguro, aabuti ng trilyon eh. Sa dami ng... Sa dami ng naano nyo. Na in or out na pera. Ay, huwag nyo kaming pinagluloko-luwestro. Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery. May utang pa to kay Sara eh. Hindi nyo ba sinali yung 8 million na inutang mo? Graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. Grabe, may probable cause agad sila. May dahilan para maimbestigahan agad eh. Diba, para iniisip nila panalo na eh. O iniisip ng iba
ibang buhaya, panalo na to. Pero hindi nila alam, simula pa lang yan. Simula pa lang ng laban yan. Simula pa lang kasi pupunta pa yan sa Senado. Akala nyo talaga sila na yung mag-judge dyan eh. Kapag sinabi nilang impeach na, tanggal na agad si BP Sara. Marami pang pagdadaanan yan. Hindi pa kayo sure. Yung ginagawa nyo, paninira lang, pang-politika lang yan eh. That brings us to today. Ngayon, May 4. Kukumpirmahin natin kung ano man ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang committee ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso. Tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Ay, hindi naman yung Committee on Justice yung pinagagawa nyo. Sa inyo, para sa inyo. Pero para sa amin na nanonood sa inyo, ewan, parang House of Clowns eh. Para sa hustisya. Committee of Clowns. Para sa akin para sa akin, parang Committee of Clowns. Nagpapatawa ba kayo? Kasi kung nagpapatawa kayo, medyo nakakatawa kayo. Sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa vice-presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat. Lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. Sa mga resource persons, salamat sa pagharap ninyo dito sa komite. To our colleagues in this committee, thank you so much. Sa ating secretariat at sa mga staff na hindi nakikita sa camera, pero sila ang naging pundasyon ng bawat hearing. Maraming salamat sa inyong lahat. And to the Filipino people, huwag niyo kami isali dyan. maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Nakasubaybay kami kasi siyempre, comedian eh. Ikaw ba naman, sino yung hindi gustong matawa? Siyempre, kailangan gusto na laughter is the best medicine. So, kailangan naming manood ng mga nakakatawang bagay ngayon. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, talagang ang hirap ng buhay ngayon. So, kailangan mo lang idaan na lang sa tawa. Ngayon, habang tinitimbang natin ang bigat ng mga susunod nating hakbang at ang mga posibleng pagsubok na haharapin natin, may isang katotohanang dapat nating alalahanin. Hindi tayo magsisimula sa wala. Dinadaanan mo na Ang sa drama. bawat hakbang natin ay hindi na pabalik, kundi padiretso sa katotohanan. Malayo pa, pero malayo na. Mahaba pa po,
ang tatahak Mahilig siguro sila manood ng mga yung mga drama. Oh, nating landas patungong plenaryo ang mga punchline nila, malayo na. Pero malayo pa. Yung mga bars. at patungong Senado. Ngunit hindi na tayo nangangapa. Marami na tayong naungkat. Na? Marami na tayong naisiwalat. Ha? At hindi natin hahayaang masayang ang lahat ng ito. Oo. Kailangang ituloy ang proseso Oo. because Kasi? this is what justice demands. Oh. Justice new. Because only then can we truly achieve accountability. Kapag may public official na nagkaroon ng seryosong paratang, Yung sa presidente natin, ba't wala kayong action? Maraming seryosong paratang doon. Ang daming sumisigaw. Ang daming sumisigaw. Magnanakaw si Bongbong Marcos. Oh, magnanakaw. Ba't wala? Ang daming na nagpapaya ng impeachment. At binabasura. Ayaw niyong pakinggan. Bakit? Diba? Kasi kung patas kayo, dapat pakinggan nyo yung sambayan ng Pilipino, hindi yung pinapakinggan nyo, yung official lang ninyo. Halatang halata. Halata naman huwag nating baliwalain. Huwag nating palampasin. Kapag may kailangang ipaliwanag, huwag tayong titigil hanggat lumabas ang katotohanan. Let us pursue this to its logical conclusion. Otherwise, the cycle of impunity will only repeat. Okay. Because we owe it to the next generation of Filipinos to show them that no one, no matter how powerful, no matter the title, is above the law. Huwag nating hayaang masanay. Noon is above the law, pero sa ngayon kasi, binibend nyo yung law. Ombudsman nga bend the law. Diba? Si Tulfo pala yun. Tapos nag-agree yung ombudsman. Noon is above the law, bend the law. Si Tulfo, bend the law. Yung ombudsman, sa bend the law. Yung spokesperson natin, si Raul. Saan yung law? Yung mga Pilipino, no law. Ay, nako. Ang ating Mahirap ka, no law. bansa sa kultura ng pagkalimot. Because if we let up now, we fail the very Constitution we swore to protect. Let us therefore move forward with heavy hearts but clear minds. If the Vice President is guilty, let the truth convict her. If she is innocent, let the process clear her. Wow. But let it be done Sarap through the pakinggan. light of justice. Sarap Not. Ang sarap pakinggan ng mga drama. Ito, patapos na yung video, no? Patapos ng video. So, magandang pakinggan. Emotional. Emotional appeal yan. Pero hindi dapat nadadala sa drama. Dapat kasi ebidensya. Dapat kasi ebidensya. Diba? Ito mga kababayan, tandaan nyo. Ang narinig nyo ay isang panig lang. Isang panig lang, wala pa yung ni BP. Hindi pa ito hatol at hindi pa ito katotohanan. O mga alleged pa lang yan. Diba? Sa ilalim kasi ng Philippine Constitution, ang impeachment ay isang proseso at ang tunay na laban ay nasa Senado pa.
Ewan ko kung may short ba, baka gagamitan nila ng shortcut, hindi ko alam kung anong magic na gagawin nila. Kaya huwag kayong padala sa mga, ewan ko, edited narrative or sa emotional na pag-deliver ni Luis Trujillo. At sa pinagsama-samang paratang na hindi na pa napapatunayan dahil sa huli, kung sana yung hustisya ay, ang hustisya ay hindi na minamadali, pinapatunayan yan. Sa mga natin dyan, sa mga kababayan, abangan na lang natin kung ano ang susunod na magaganap. At kung gusto mo ang mga content na to, please don't forget to like, share, and subscribe. At follow na din nyo na rin yung Facebook page ko. Ayan, babu!